paglipas ng araw, hatid ng pagtibok ng magkaminsan ay sumisira sa magandang pangarap. Ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadala sa mga pangyayari, sapagkat sa bawat balaki ng lumikha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Kasama ka, kaibigan. All you have to do is call my name and I'll be there. Magandang araw, Pilipinas. Good day, world. Welcome sa programang Kasama Ka, Kaibigan. Ang programang Kasama Ka, Kaibigan ay ang programa po ng Sundalo May K para sa bayan. Ito rin po ang programa na nagbibigay impormasyon sa 14 na bataang sektor na nakapaloob sa National Anti-Poverty Commission, ang NAPSI. Ang NAPSI po ay ang programa natin Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kumangitaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ito po inyong kaibigan, ang bulagcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual po. Kasama natin, ating po naman Technical Assistant Abby Garcia San Pascual, Technical Director Adrian De Los Reyes, EFI Chairman Elmer Francisco, at siyempre ating partner Terry Amado. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Wednesday at Holy Wednesday po ngayong araw na to. Binabati ko po ang mga lector commentator ng aming parokyang Santa Cecilia, ang Chiquis Angel ng Most Holy Rosary ng Montalban, at ang mga senior citizen dentista ng mga kabatch po. Yes, pabatiin na rin natin si Kapanalig Lenny. Okay, magandang araw po. Hello po. Magandang araw. Okay, ayan po. At siyempre, bago natin simulan ang ating programa sa hapong ito, tayo muna ay hihingin ng patnubay sa ating Panginoong Hesukristo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng banal na Espiritu Santo. Okay.
Okay, yan po naman. At maraming salamat, Panginoon Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules, special presentation po ng kasama kaibigan ko, Rotary Club San Mateo, Midtown. Ayan, Miss Partner Terry. Yes, Partner Romel. Nakagahin natin. Ito, di ba? Holy Week ngayon, Miyerkules Santo. Tayo merong special presentation para sa ating mga viewers and listeners. Oo, nung araw kasi tayo ay face-to-face na namamasyal sa iba't ibang simbahan. Mga 7 o higit pang simbahan ang dinadalo natin, di ba? Sa Station of the Cross. Yes. O sa Bisita Iglesia ang tinatawag natin. Ngayon, pwede tayo mag-Station of the Cross, FB Live. Yeah. Para hindi tayo pa rin nakakalikot sa Panginoon kahit na ito ay online. Oo naman. At patuloy pa rin ang ating pagbibigay na... Naka-ready na ba tayong simulan ito? Kasama ko si Sister Lenny sa aming parokya ng Santa Cecilia para kami ay palitang magbibigay ng ating Okay, oo. At tayo ay handa na. Sister Terry, Sister Lenny, okay? Abagito mo nga yung parokya ng Santa Cecilia. Ayun. Okay? Ate Romel, kumusta naman ang ano dyan? Ang wifi mo dyan, parang mahina. Ako? Ayan. Okay lang ba? Sige lang. At mas maganda yung ituloy mo na yung on your side ay malinaw na mapakinggan yung ating special presentation. Okay. Go ahead. Romel? Yeah. Baka, Terry. Romel? Dire-diretso lang. Terry. I-advise mo sa ating, okay. Let's all sit back and relax and feel the presence of the Lord. We start now. Pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesukristo, muli naming sasaliwain ng iyong pagkasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay sa aming paglahok sa landas ng krus. Hindi kami magsasawa na tanawing muli nang mayroong mo ang banal na krus para sa aming mga mahihina. Niyakap mo ang mga banal na krus, ang banal na krus para sa aming mga makasalanan at tiniis mo ang sakit at hapdi ng pagkakapako sa krus bilang pagmamahal sa amin. Amin ding itinataas sa daan ng krus na ito ang mga pangangailangan namin ngayon dahil sa high-cap ng COVID-19. Tulungan mo kaming makaalpas sa pagsubok na ito. Pagalingin mo ang mga may karamdaman. Bigyan mo ng lakas ang mga nag-aalay ng buhay para tumulong, mag-alaga at humanap ng lunas. Sa mga panahon na ito, ikaw lamang ang aming tatakbuhan. Ikaw na maghahari. Unang istasyon, ang huling hapunan ng Panginoon. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang buong simbahan at ang mga mananampalataya mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo itong pag-asib. Dumampot din siya ng isang kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Pagninilay,
Paano kaya kung walang banal na misa? Akala natin ay isang tanong lamang ito at mananatiling tanong. Ngunit ngayon, ang tanong na ito ay nagiging totoo. Nais nating pumuntang simbahan, ngunit hindi natin ito magawa. Nais tayong makasama ng simbahan, ngunit hindi maaari sa ngayon. Marami sa atin ang misa lamang ang natatanging pinaguhugutan ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, ang simbahan hindi pa rin tumitigil sa pagdiriwang ng banal na misa para sa ating lahat. Sapagkat ito ay pagsasakatuparan ng hinabili ni Jesus sa huling hapunan bilang pag-alala sa Kanya. Ang simbahan ay hindi tumitigil sa pagsamo sa Diyos para sa lahat ng ating mga intensyon. Ang Diyos ay hindi kailanman titigil sa pakikinig sa ating mga panaghoy. Panalangin, Panginoong Jesus, ibinigay mo sa amin ang iyong sarili. Sa huling gabing kasama mo ang iyong mga alagad. Ang aming dinaranas ngayon ay tila gabing sobrang dilim dahil sa epidemya ng COVID-19. Sa lahat ng ito, nababatid namin na ikaw ay kapiling pa rin namin sa pagdiriwang ng banal na misa sa bawat simbahan kahit kami ay malayo. Alam namin patuloy mo pa rin ibinibigay ang iyong sarili sa aming lahat. Manatili ka sa amin. Manatili ka sa iyong simbahan. Amen. Si Lenny sa pangalawang istasyon. Lenny, Sir Lenny. Go ahead lang po. Ikalawang istasyon, ang pananalangin ni Jesus sa Getsemani. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga umuugit sa pamahalaan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kailangan, nagpunta siya sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Pagninilay, walang turuan at walang sisihan. Sa mga kapalpakang naghahanap tayo ng masisisi. Sa mga kamalian, itinuturo ang iba. Sa pananalangin ng Panginoong Hesus sa halamanan, hindi niya tayo itinuro bilang sanhi ng mangyayari sa Kanya. Hindi niya tayo sinisisi dahil kailangan niyang magdusa sa krus para sa atin. Ngunit sa Kanyang pananalangin, tinanggap niya ang lahat-lahat ng walang tanong, pagtakas at pag-iwas. Ano ang Kanyang ginawa? Niyakap niya ang lahat, tanda ng pagmamahal sa atin. Isa lamang ang hiling niya sa mga alagad, ang manatiling gising habang nagbabantay at nananalangin kasama niya. Tama na ang turuan, tama na ang sisihan. Panalangin, Panginoong Hesus, ipinapanalangin namin sa iyo ang lahat ng umuugit sa aming pamahalaan. Naway bigyan mo sila ng karunungan sa kanilang pagdidesisyon na gagawin sa panahon na ito ng epidemya. Gabayan at ipakita sa kanila kung ano ang makabubuti para sa nakararami at lagi itong unahin para sa kapakanan ng lahat. Amen. ikatlong istasyon. Si Jesus ay hinatulang mamatay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo,
sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga nasa larangan ng medisina mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Sinabi ng pinakapunong saserdote, kailangan ba natin ang mga saksi? Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano ang inyong pasya? At nagkaisa silang lahat na hatulan siya ng kamatayan. Pagninilay. Minsan, kailangan may magsakripisyo. Bakit nga ba nasanay ang tao na kapag mayroong gagawin, ang laging kasunod na tanong ay ano naman ba ang kapalit? O dili kaya'y ano naman ang para sa akin? Kapag ang isang bagay ay mayroong kapalit, mapakadaling sabihin na, sige, okay na lang. Ngunit kung wala, yuyuko na lamang na parang walang nakita at narinig. Buti na lang ang Diyos, hindi mapaghanap. Kahit walang kapalit, handa siyang magbigay, kahit walang makabatid. Handa pa rin niyang gawin, at kahit walang pumuri, handa pa rin siyang magsakripisyo. Panalangin. Panginoong Jesus, idinadalangin po namin ang mga nasa larangan ng medisina, ang mga manggagamot, nurse, mga empleyado ng iba't ibang mga ospital. Sila ay tumutulad sa iyo, hindi nag-aalinlangan na magsakripisyo para sa iba. Proteksyonan po ninyo sila bilang mga pangunahing tagapag-alaga at tagasuri sa bawat mamamayan at bigyan mo sila ng kalakasan ng pangangatawan upang mailayo sila sa banta ng COVID-19. Amen. Ikaapat na istasyon, ang paghahampas at pagpuputong ng koronang tinik. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga pulis at sundalo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik. Ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Pagninilay, ano ang kapalit ng pagsunod? Si Jesus ay sumunod sa kalooban ng Ama para sa ating kapakanan. Nakalulungkot lamang sapagkat ang naging kapalit ng kanyang pagsunod ay pagtuya sa kanya. Wala siyang natanggap na papuri, matatamis na salita, o dili kaya'y mga salitang pampalubag loob. Wala ni isa man ang nagpasalamat sa kanya. Kung sino pa ang sumusunod, sila pa ang pinagtatawanan, sila pa ang tinutudyo, at sila pa ang pinagsasalitaan ng mga masasakit. Kay pait ng dinanas ng Diyos dahil lamang sa pagsunod. Panalangin. Panginoong Jesus, itinataas namin sa iyo ang kapulisan at mga sundalo sa kanilang pagsunod para sa kabutihan ng nakararami. Katulad mo, madalas hindi sila maintindihan o maunawaan. Marami ang nagagalit at naiinis sa kanila. Sa mga panahon ngayon, bigyan mo sila ng mahabang pasensya at pag-unawa upang kanilang magampanan ang tungkuling iniatas sa kanila. Amen. Ikalimang istasyon, pinasa ni Jesus ang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga nasa larangan ng media. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan, kinuha nga nila si Jesus, inilabas siyang parang pasan ang kanyang krus
papunta sa lugar na kung tawagi dako ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo. Pagninilay, ang krus ay tanda ng pagiging tunay na disipulo. Hindi madaling sumunod kay Jesus sapagkat ayon na rin sa kanyang mga salita, ang sino man na nais maging alagad ay marapat lamang na buhatin niya ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ang pagpasaan mo ng krus ay ibinigay mong halimbawa sa amin. Hindi ka lamang mag-uutos, kundi ikaw mismo ang nagpasa ng krus. Bakit nagpasa ng krus ang Panginoon? Dahil walang nais na maniwala at tumanggap ng mga katotohanan na kanyang ipinahayag, mahirap maging disipulo niya. Dahil ito ay nangangahulugan ng pagpasan at pagpanig lagi sa katotohanan. Panalangin. Panginoong Hesus, ikaw ay laging nasa panig ng katotohanan. Sa panahon ngayon, ang kailangan namin ay tanging totohanan lamang din. Totoong balita, totoong impormasyon at totoong paninindigan. Huwag mong hayaan na panaligan namin ang sino mang may kasanungalingan, ang mga naglilingkod sa larangan ng mga media, sapagkat kailangan namin ang kanilang mga balita at impormasyon ukol sa COVID-19 para sa kaligtasan ng lahat. Amen. Na istasyon, si Jesus ay nadapa. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga manggagawang kailangang maghanap buhay mula sa pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Pagninilay, sasaluhin kita. Kaya pa ba nating sabihin ang mga salitang ito? Isang tradisyon ang pagtanaw natin sa pagkadapa ni Jesus. Ito ay dahil sa bigat ng krus na ating iniatang sa kanyang balikat. Lahat manunood lamang sa kanya. Walang lumalapit at dumadampot upang tulungan siya. Isang masakit na pangyayari sa kanyang pagkadapa ay walang nais sumalo. Sa panahon ngayon, mayroon pa kayang handang sumalo? Gaya ang lahat ay nangangamba na baka sila ay matapuan ng high-cap na lumalaganap. Sa kabila ng lahat, sana hindi man masabi ng bibig, ngunit magawa ng mga palad ang mga katagang, sasaluhin pa rin kita. Panalangin, Panginoong Hesus, habang ang lahat ay natatakot lumabas, mayroon pa ring mga tao na kailangang gawin ang paglabas at hindi inaalinsana ang mga panganib sa paligid, dala ng high-cap. Sila yung mga simpleng manggagawa na mayroong kinalaman sa pagkain, butika at bangko. Ang mga ito ay kanilang ginagawa para patuloy na makapagbigay ng serbisyong kailangan ng lahat. Sila Ikapitong istasyon. Si Jesus ay tinulungan ni Simon Sireneo. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo.
Alalahanin natin ang mga voluntaryong nagbibigay tulong. Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Si Jesus ay dinala ng mga kawal. Nasa lubong nila sa daan si Simon na taga Cirene na noon ay galing sa bukid. Pinigil nila ito at pinapasan dito ang krus habang pinapasunod kay Jesus. Pagninilay, ang katangian ng tunay na paglilingkod. Ang paglilingkod hindi nasusukat sa natatanggap. Wala sa anumang tropeyo o pagkilala. Ang paglilingkod ay nasa pagbibigay ng sarili. Kaya nga kapag sinabi natin na maglilingkod ako, kasunod noon, ang tanong, ano pa ba ang maaari kong ibigay? O dili kaya'y, ano pa kayang mayroon ako? Ang paglilingkod ay hindi pagkabig para sa sarili. Kung hindi ang naglilingkod pa, ang patuloy na nawawalan at nauubusan. Ang sino mang naglilingkod na nagkakaroon pa, ay hindi tunay na naglilingkod. Panalangin. Panginoong Jesus, sa panahon ngayon, kailangan namin ng maraming Simon Cireneo, handang maglingkod, pagbibigay at mag-alay. Nagpapasalamat kami sa maraming mga tao na mayroong mabubuti at busilak na mga puso na handa pa rin magboluntaryo upang tumulong sa mga higit na nangangailangan para sa bayan. Ikaw na Panginoon, ang bahalang gumanti sa kanilang kabutihan. Amen. Ikawalong istasyon. Si Jesus at ang mga kababaihan ng Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga dalubhasang naghahanap ng lunas. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Pagninilay, ang Diyos ang kasagutan ng lahat. Maraming mga tanong na gumugulo sa aming isipan. Maraming mga pag-aalinlangan ang sumisiil sa aming damdamin. Maraming dilubyo ang nagwawasak sa aming pag-asa. Katulad ng mga babae ng Jerusalem, ang kanilang pagtangis sa iyo ay pagtangis nila sa kanilang sarili at kalagayan. Katulad ng mga kababaihang ito, nais naming kasagutan sa lahat ng mga ito. Katulad nila, naway masilayan ka namin upang magkaroon kami ng kapayapaan sa kalooban, sapagkat batid namin na ikaw lang ang kasagutan sa lahat. Panalangin, Panginoong Jesus, naniniklod kami sa iyo. Gamitin mo bilang iyong instrumento ang mga dalubhasa upang mabigyan ng kasagutan ang aming pakikipagtunggali at agarang masugpo ang COVID-19. Ipakita mo sa kanila ang iyong awa at habag tulad ng iyong ipinakita sa mga babaeng nagdadalamhati para sa iyo, lalo't para sa kanilang sarili. Amen. Ikasyam na istasyon. Si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga taong nakakaramdam ng matinding takot at pagkabalisa. Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal,
isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Pagninilay. Ang bunga ng pagkatakot ay pagkaparalisa. Halos lahat ay natatakot sa ngayon, na natatakot sa high-cap, sa anumang uri ng sakit, at ang labis na pagkalumo maging sa kapwa-tao. Lahat umiiwas sa bawat isa bilang paninigurado na hindi mahahawahan na anumang high-cap. Bagamat ito ay kasagutan sa ngayon na epidemya, ang pag-iwas. Ngunit sana hindi tayo mamihasa sa pagkatakot at paglayo. Dahil ang hatid ng takot sa atin ay pagkaparalisa. Ayaw ng kumilos, gumalaw, o tumulong. Si Jesus sa kanyang krus maaaring natakot rin. Ngunit mas nanaig sa kanya ang paglaban at pagharap sa kanyang takot. Kaya nagawa niyang yakapin ang krus para sa atin. Panalangin. Panginoong Jesus, pinaghaharian kami ng pagkatakot dahil sa mga naganap at mga karamdaman na dala ng COVID-19. Dala ng pagtakot namin, nananatili na lamang kami sa isang sulok at ginigipit ng pagkatakot na ito. Ang panalangin namin ay kapanatagan at katahimikan ng aming kalooban, katulad ng naghari sa iyo sa harap na iyong banal na krus. Amen. Ikasampung istasyon, ang pangakong langit sa nagtitikang magnanakaw. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga taong nakaalt sa karamdamang dala ng high-cap. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Pagninilay, ano ang nilalaman ng iyong puso? Araw-araw, kailangan nating suriin ang puso natin. Ano nga ba talaga ang laman nito? O nasa saan ba talaga ang ating puso? Ang ikalawang magnanakaw, alam niya kung ano ang nais niya o batid niya kung ano ang kailangan niya. At yun ay kapatawaran. Hindi yun mapagkakaila sapagkat iyon ang nilalaman ng kanyang puso. At tinuturing niyang kayamanan ay buhay. At alam niya na upang magkamit ng buhay, kapiling ang Diyos, ang higit na kailangan ay kapatawaran. Ang Diyos handang magpatawad sapagkat handa siyang magbigay ng buhay. Sana ito rin ang laman ng bawat puso. Panalangin. Panginoong Jesus, salamat sa mga taong nakaalpas o nakaligtas dulo ng panganib na dala ng epidemya ng COVID-19. Tunay nga na nakikinig ka sa mga panagpoy namin at naririnig mo ang paglagapak ng bawat luha sa lupa katulad ng pagpapatawad mo sa magnanakaw na humihingi nito. Patuloy mo pong iligtas at pagalingin ang marami at lahat ng mga may karamdaman na dulot ng high-cap. Amen. John, si Maria at Juan sa paanan ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga nakakatanda at ang mga mahihina ang pangangatawan. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan.
Sinabi ni Jesus, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Pagninilay, masarap na malaman na mayroon ka pa rin kasama. Malungkot ang kalagayan ni Jesus habang nakabayubay sa krus. Matapos ang lahat ng kanyang ginawa para sa mga tao, ngayon, ito ang kanyang sinapit. Si Jesus na gumawa ng kabutihan, nagpapagaling sa mga may karamdaman, nagpapahayag ng salita ng Diyos, at gumagawa ng mga himala, ngayon ay nagdurusa sa krus. Ngunit ang masarap isipin at tunghayan, hindi siya pinabayaan at iniwan ng kanyang mahal na ina at ng matalik na kaibigan. Nanatili sila sa paanan ni Jesus. Sinamahan nilang ang kanilang mahal at hindi iniwanan hanggang sa huli. Panalangin. Panginoong Jesus, lingapin mo po ang mga mahihina sa bantang panganib ng epidemya. Sila ay yung mga nakatatanda at mga mahihina ang pangangatawan. Sila ay yung mga una naming iniingatan sapagkat alam namin na higit nilang kailangan sa ngayon ng aming pang-aalaga at atensyon. Tulad ng iyong ina at kaibigan, manatili kami sa kanila na nag-aaruga at nagpapadama ng pagmamahal. Amen. 12 istasyon, ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga taong tinamaan at naghihirap sa sakit dulot ng haykap. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Naganap na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Pagninilay. Mayroong kahulugan ang bawat pagdurusa. Huwag nating isipin na mapagpahirap ang Diyos dahil siya ay mapagkalinga. Huwag nating isipin na mapagparusa ang Diyos sapagkat siya ay mapagpatawad. Huwag nating isipin na iniwanan at kinalimutan tayo ng Diyos sapagkat kahit kailan, hindi niya iyon gagawin. Mahirap maintindihan ang bawat pagdurusa natin. Ang Diyos sa krus ay nagdusa rin para sa atin. Dahil sa atin at bilang pakikiisa sa atin, hindi man natin maunawaan kailanman ang pagdurusang ito, ngunit ito ay magkakaroon ng kahulugan kung ito ay ating iaalay at isasama sa pagdurusa ni Jesus sa krus. Panalangin. Panginoong Jesus, ang hirap mong sitigan habang ikaw ay nasa krus. Ang hirap tingnan ng mga may karamdaman dala ng COVID-19 sapagkat sa kanilang paghihirap, nag-iisa lamang sila. Malayo sa mga kaibigan, lalo't higit sa mga mahal sa buhay. Ituro mo po sa kanila kung paanong yakapin ang krus at dalhin ang paghihirap sa iyong paghihirap. At pagkalaban mo po sila ng katiyakan at kasiguraduhan na makapag-alpas sa kanilang kalagayan ngayon. Amen. 13 istasyon, ang paglilibing kay Jesus. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga yumao dahil sa COVID-19. Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nagpunta si Jose na taga Arimatea kay Pilato at hiningi
ang bangkay ni Jesus. Ibinaba niya ang bangkay, binalot sa telang lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napaglilibingan. Pagninilay. Mahirap ang lumakad sa kadiliman. Sino nga ba ang nagnanais na manatili sa kadiliman? Wala. Ang nais natin ay makatagpo ng liwanag. Si Jesus sa kanyang kamatayan, hindi nanatili sa dilim sapagkat siya ang pumukaw ng kadiliman. Siya ang naging tanglaw ng mga nasa kadiliman. Mahirap ang lumakad sa dilim sapagkat hindi mo nakikita ang iyong hinahakbangan at hindi nakikita ang iyong paroroonan. Kaya't pumaroon ng Diyos sa kadiliman upang magbigay at magsilbing liwanag ng lahat sa kanilang paroroonan, ang kalangitan. Huwag tayo manatiling nakatitig lamang sa kadiliman. Lumingon-lingon at hanapin kung nasaan ang liwanag. Panalangin. Panginoong Hesus, hinahabilin namin sa iyong mapagligtas na kamay ang mga yumao dahil sa COVID-19. Batid namin na ikaw lamang ang makapagbibigay ng tunay na liwanag na kailangan nila. Liwanagan mo ang kanilang daan at dalhin mo sila sa kaharian ng iyong Ama upang matamo nila ang liwanag na walang hanggan. Amen. Okay. Sinasamba, 14 na istasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang sandaigdigan at ang naghihintay na bukas. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Pagninilay. Hindi nagtatapos ang kwento sa Biyernes Santo. May 2 uri ng pagtanaw sa Kalbaryo. Una, ang Kalbaryong bilang katapusan, ito yung mga taong wala nang nakikitang pag-asa. Ang kanilang tugon na lamang sa lahat ng nagaganap ay paghihinayang at pagkadismaya. Si Jesus ay nakikita na lamang nila bilang Diyos na nagdurusa at bigo. Samantala, ang ikalawa, ang Kalbaryo bilang kasukdulan lamang ng kwento. At mayroon pong kasunod. Ang sino mang titingin sa Kalbaryo ay hindi dapat mapako sa kaganapang iyon sapagkat matapos ang pagpapakasakit, pagkapako, ay mayroong naghihintay na pagkabuhay na maguli. Si Jesus ay nakikita nila bilang Diyos na nagtagumpay at nagbibigay ng pag-asa. Hindi kumpleto ang kwento kung hanggang sa Biyernes Santo lamang sapagkat mayroong pang linggo ng muling pagkabuhay. Panalangin. Panginoong Jesus, sa iyong tulong, alam namin, mapagtatagumpayan din namin ang lahat-lahat ng pagsubok na ito na dala ng HICAP na COVID-19. Tulad ng ipinakita mo sa amin na hindi maaaring magtapos ang lahat sa Kalbaryo lamang. Kami ay patuloy mong binibigyan ng pag-asa at inaanyayahan mo kami na parating tumanaw sa darating na magandang bukas. Pag-asa ang iyong laging dulot sa bawat isa sa amin.
Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoong Hesukristo, sa muli naming pagtahak sa landas na iyong dinaanan, ipinadama mong lubos sa amin ang iyong pagmamahal. Ang lahat ay iyong tiniis alang-alang sa iyong wagas na pagmamahal sa amin. Hindi namin iyon kayang suklian, ngunit mulit-muli namin itong babalikan at aalalahanin upang hindi kami makalimot sa iyo. Alay namin ang pagdarasal ng daan ng krus na ito para sa lahat ng mga nahihirapan, nagdurusa, nagsasakripisyo, at umaasa sa iyong awa at habag dahil sa dulot ng epidemya ng high-cap na COVID-19. Alam namin na hindi kami nag-iisa sa laban na ito sapagkat ikaw ay kaisa namin. Padaluyin sa amin ang pag-asa na hatid na iyong landas na tinahak sa banal na krus. Patuloy mong hipuin ang aming puso, isipan at buong pagkatao upang patuloy naming maituon ang aming mga ito sa iyo. Tanging sa iyo at laging sa iyo, hinihiling naming kaisa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa amin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ipinagpala sa babaeng lahat at ipinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nang sa una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Yes, napakaganda, partner Terry and Lady. Yung, Salamat din po. yes, at sa pagpuptuloy natin, partner Terry, siguro bigyan mo ito ng parang yung pagninilay-nilay at maipaabot natin yung ginawa natin yung ginawa nating Station of the Cross. Wala. Okay? Dito sa Triduum na dito sa Istasyon ng Cruz, na kita natin ang Triduum ng Panginoon, ang pagpapakasakit niya, ang pagkamatay at muling pagkabuhay. At ito ay inangkop sa kalagayan natin ngayon, sa pagdaranas natin ng sakit na epidemya ng COVID-19. Kaya para sa lahat din ng mga makaranas ng epidemya, kayo pong lahat ay aming pinagdasalan. Naway ang Panginoon ay laging nasa tabi natin at hindi tayo malimutan na makiisa sa ating kalagayan ngayon ng mahal na araw. Napakaganda ng pang-compare ng ating panalangin ng istasyon ng Cruz sa mga nakakaranas ngayon ng epidemya. At lalong naging makabuluhan ang lalong naging touching para sa akin sapagkat nadarama ko yung mga kasamahan natin, kaibigan, narito na, di ba Sister Lenny, napakalapit na sa atin ng mga taong nagkaroon ng COVID-19, nagkasakit, naratay at namatay. Hari nawa, sila ay nasa piling ng Panginoon ngayon, kasama niya sa langit, sa kalangitan, sa bosom of our Father, na mapatawad ang kanilang makasalanan at makasama ang Panginoon sa kabilang buhay. Di ba, Sister Lenny? Tama. Amen. Amen. Yan.
Sister Terry and Sister Lee. Talagang doon sa inyong panalangin at nababagay sa sitwasyon natin ngayon na dapat lang po ay magkaroon tayo lalong-lalo yung ating gagawin paging proud of one. Ayan. Pero katulad ng nabanggit mo, Sister Lenny, doon sa pagbasa, ito ay hindi natatapos sa Biyernes Santo. Kabila ng lahat ng pagdurusa, pagpapakahirap, ay meron tayong liwanag na matatanaw. Ito ang muling pagkabuhay ng Panginoon. At sabi nga nila, narinig ko noon, na hindi komot mahal na araw tayo ay malungkot. Dapat lagi tayong masaya sapagkat alam natin na ang Panginoon ay nasa puso natin, nasa piling natin. Kaya lang kanina, medyo touching. Hindi natin maialis. Komot ako'y tao lamang din. Ha? Siyempre, sa sitwasyon natin ngayon, talagang nandun yung hanggang ngayon, mga agam-agam, pag-aalala, no? Lalong-lalo na nangyayari na mga malalapit nating kakilala ay naapektuhan. Kaya tama ka doon na hindi naman kailangan sa pakita mong malungkot ka. At ang mahalaga, masaya tayo dahil alam natin hindi tayo iiwan ng Panginoon. Partner, sa lahat ng mga doktor, nurse, mga frontliners, sa mga sundalo at kapulisan, maraming salamat. Sa lahat ng inyong walang sawang pagtulong na hindi nag-aantay ng kapalit katulad ng ating Panginoong Jesucristo, nagbibigay ng tulong kahit hindi siya kinikilala. Amen. Ay patuloy pa rin. Amen. At yan ang mahalaga doon na tayo ay tumutulong, gumagawa ng mabuti, walang hinihintay na balik sapagkat mismo ang Panginoong Jesucristo ay talagang naranasan natin, naramdaman natin ang kanyang pagmamahal sa mga tao. Si Sister Lenny, baka mayroong gusto rin share ko lang, talagang ang panahon ngayon ng pandemya, ramdam ko sa Pilipinas talagang maraming naaapektuhan. Mas nakakaawa yung talagang walang pirmihang sahod. Na wala silang magawa kung hindi antayin ang bigay ng gobyerno, ang ayuda. Subalit nakakalungkot, kulang po. Ang tanging magagawa lang po natin ay samahan sila sa panalangin at umasa na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Lagi siyang nandyan. Lagi ko rin pong nararamdaman yon, yung biyaya ng Panginoon na siksik, liglig at umaapaw. Ako po yung taong hindi nawawala ng pag-asa. Pag may nakikita ako sa news na apektado talaga ng pandemya, ipinagdadasal ko yung mga tao, kahit hindi makilala, ang dali kong maawa. Makakita lang ako ng picture na nakapost sa FB, yung mga nangyayari sa kasalukuyan ngayon. Nakakaawa talaga. Pinagdadasal ko po sila. Amen. Yes. Mr. Terry. Yes po. Matig na naman tayo sa ating pansamantalang pagpapaalam. Siguro ang iyong panalangin, panawagan sa ating mga kababayan at tibayan ng loob sa ganito mga pagkakataon sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay lagi natin kasama. Amen. Go ahead. Partner Romel, bukod sa pagdarasal, Sister Lenny, ng ating kapwa, tayo ay maging tangible persons na dapat ay makita sa atin ang pagdamay, pagtulong, pakikiisa sa mga taong nangangailangan. Ngayong mahal na araw, gusto nating lahat ay magkaroon ng liwanag at tinatawag na Pasko ng Pagkabuhay. Salamat sa inyo lahat. We love you. We all love you. Yes, okay. Yan po naman. Yan po, no? At siyempre, Miss Lenny. Okay?
Thank you, Sister Lenny. Salamat din sa opportunity. Po, at, Walang practice yan. maraming salamat, partner Terry at kay Sister Lenny sa pagtunghay nyo sa ating palatuntunan kasama kaibigan. Special presentation natin araw ng Miyerkules. Para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po, magbalik loob po ang marami para po tayo ay mas magkaroon sa maaluan at magandang nilalandas. Ito po nyo kaibigan, ang broadcaster ng bayan, kasama po natin si Abby Garcia sa Pascual, ang ating po namang technical assistant, ating technical director, Adrian De Los Reyes, at syempre binabati ko yung aking Chacha, Yan, Yen, yung aking mga apo at aking anak ko si Aryan, si RB, si Buddy, at si Maki. At syempre, nauna na yung aking technical assistant, si Abby Garcia sa Pascual. At syempre, sa ating EFI chairman, Elmer Francisco. Partner Terry, Sister Lenny, tumayo kaibigan, ang broadcaster ng bayan, Romualdo Constantino sa Pascual po, para sa programang Kasama Ka, Kaibigan. May kasama ka kapatid, kaibigan, hanggat ako'y humihinga, may pag